Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikalimang araw ng ating nobena bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Tumayo po tayo at awitin ang pambungad na awit. Si San Juan Bautista ay isinilang na, magalak tayo sa Kanya, sugo ng Diyos siya. Propetang dakila, si San Juan Bautista, pagkat itinuro niya darating ang Mesiyas. Magalak ngang lubos tayong bayan ng Diyos, kay Kristong Kordero ng Diyos, ang ngalan niya'y Jesus. Magsisi Israel, ang sala'y itakwil, si Kristo'y iyong ibigin at lagi mong sundin. Magsiluhod ang lahat sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiluhod po tayo. Pagsisisi, Panginoong kong Hesukristo, Diyos at tao namang totoo, gumawa at sumakop sa akin. Pinagsisisihan kong masakit sa tanang loob ko ang dilang pagkakasala ko sa iyo. Ikaw nga ang Diyos ko, Panginoon at Ama ko na iniibig ko ng higit sa lahat. Nagtitika akong matibay na di na muling magkakasala sa iyo. At nagtitika naman akong mangungumpisal ng dilang kasalanan ko. Umaasa akong patatawarin mo rin alang-alang sa iyong mahal na pasyon at pagkamatay sa krus dahilan sa amin. Amen. Panalangin, pambungad sa lahat ng araw. O makapangyarihan at walang hanggang Diyos, tulungan mo kaming makatahak sa landas ng kaligtasan at makasunod sa mga aral ni San Juan Bautista na tagapagpakilala ni Kristo, nang sa gayon ay matamo ang buhay na walang hanggan. Sa piling ni Kristo na kanyang ipinakilala, loobin mo na ang lahat naming gawain, tiisin, panalangin at maging bayad ng aming mga kasalanan at maging parangal kay San Juan Bautista upang makamit ang hinihiling sa pagsasyam na ito. Sa aming pagninilay ng buhay ni San Juan Bautista ay tumimong mabuti ang pag-ibig ng Diyos at sa kapwa at sa aming mga puso sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ang ika-6 na araw, ang mga gawaing kabanalan ni Juan Bautista, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Winika ni Jesus, mula pa sa mga araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, ang kaharian ng langit ay tinatamo sa pamamagitan ng dahas, at ito ay nakakamit ng marahas sa pamamagitan ng lakas. Ang lahat ng propeta at ang batas ay naghahayag ng hula hanggang kay Juan. Datapwat kanino ko ihahambing ang lahing ito. Katulad nila ang batang nakaupo sa liwasan na sumisigaw sa kanilang mga kasama. Tinugtugan namin kayo ng pluta at hindi kayo sumayaw. Naparito nga si Juan na di kumain o umiinom man, at sinabing nilang siya ang inaalihan ng demonyo. Naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom, at winika nila, masdan ninyo ang isang taong matakaw at manginginom ng alak, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Ngunit ang karunungan ay binibigyang matuwid ng kanyang mga gawa. Ang aral. Ang naging buhay ni Juan Bautista ay makikita sa mga salita ng Panginoon. Hindi kumakain, di umiinom. Ang kaharian ng langit
ay nakakamit sa pamamagitan ng dahas. Ang kanyang buhay sa ilang, tinig na humihiyaw sa liblib na puok, ay tanda ng pagtitiis at pagpapakasakit alang-alang sa Diyos at sa ikabubuti ng mga kaluluwa. Bilang mananakop, kung ang isang tao ay tumutupad ng kanyang mga tungkulin sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, sa simbahan at sa pamahalaan, siya ay gumagawa rin ng penitensya na tutulad kay Juan Bautista. Hindi ba kailangan ng lakas ng loob upang tupdin ang ating mga tungkulin? Hindi ba nararapat na supilin ang masasamang hilig upang labanan ang masasama? Nagalay po tayo ng isang Ama Namin, isang Aba Ginoong Maria at isang Luwalhati para po sa ating mga pansariling mga kahilingan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Magpasalamat tayo sa hari ng mga martir na nagbigay ng lakas at tapang kay Juan Bautista upang ipagtanggol sa kanyang aral, buhay at kamatayan ang katotohanan, kalinisan at kabanalan. Panginoon, dinggin mo kami. Pinupuri ka namin, O Panginoong Hesukristo, huwaran at lakas ng mga martir. Ibinigay mo sa amin si Juan Bautista upang parisan sa kanyang katapangan, nasugpuin ang masasamang umiiral sa lipunan. Panginoon, dinggin mo kami. Bininyagan ni Juan si Jesus sa Ilog Jordan at tumahan sa kanya ang Espiritu Santo ng katarungan. Panginoon, tulungan mo kaming itaguyod ang mga simulain at tuntunin ng kabanalan at katuwiran sa aming paligid. Panginoon, dinggin mo kami. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, alang-alang sa dugo mong nabuo dahil sa pagtatanggol ng kalinisan ng buhay na isinasagawa ng mga martir, supilin mo ang paglaganap ng kahalayan sa mga babasahin at papanoorin. Panginoon, dinggin mo kami. Dalit kay San Juan Bautista ang ating itutugon, sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay, Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. pinili ka at hinirang ng Mesiyas na marangal, prekursor ngang tunay na tagapaghanda ng daraanan, at sa iyong karapatan, ikaw ang inaasahan. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Di mo pa nababanaagan kaliwanagan ng araw, ang kaluluwa mong mahal ng grasya ay sinilangan, kaya ang pag-asa'y tunay sa iyong pamamagitan. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Si Mariang inang tunay ng Diyos sa kalangitan, mabuting balita'y tangan siyang dumalaw na banal, ang iyong ang karapatan, sukat naming maaasahan. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Sa bundok ay lumigpit, kinusa ang pagtitiis, mundo'y iniwang tikis, tumalikod sa panganib. Dapat ka nga naming sundan sa halimbawa mong banal. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. At ang iyong katungkulan, prekursor na inilaan, ng Mesiyas na mahal, tunay mong naganapan. Ang iyong pamamagitan, dalangin nami pakinggan. Sakdalan kang ang matibay, huwang kabanal-banalan. Nang iyon nangang makita ang Mesiyas ay pagdaka, agad na ipinakilala sa mga taong lahat na, ikaw nga ang inaasahan, ituro ang berbong mahal. Sakdalan kang ang matibay, huwang At kabanal-banalan. iyon namang sinuway si Herodes Haring Hunghang,
sa masamang kasalanan piniit ka at pinahirapan, marungis karumal-dumal sa karsel na mapanglaw. Sakdalan ka ngang matibay, huwang ka banal-banalan. Si Herodes na malupit, pinutol ang iyong leeg. Sa di na niya matiis, pangangaral mong mabait. Buhay mo'y iniyalay sa altar ng kabanalan. Sakdalan ka ngang matibay, huwang ka banal-banalan. Sinta naming San Juan, hingin sa berbong mahal. Ikaw ay aming sundan sa halimbawa mong banal. Iyo kaming ipatnubay doon sa langit na buhay. Sakdalan ka ngang matibay, huwang ka banal-banalan. Sa lahat ng kahirapan dito sa abang buhay. Sakdalan ka ngang matibay, huwang ka banal-banalan. Mga pagluhog kay San Juan Bautista. Tinawagan ako ng Panginoon mula sa sinapupunan, mula sa katawan ng aking ina, ay binanggit niya ang aking pangalan. San Juan Bautista, mula sa sinapupunan, ikaw ay tinawagan ng Panginoon. Kilala ka ng Panginoon at mahal ka niya. Nang kami isilang, ang bawat isa ay may pangalang bigay ng magulang. Ngunit ang totoo, bago kami isilang, mayroon na kaming pangalan, yung itinatawag sa amin ng Diyos. Ang tawag niyang iyon ay walang simula at magpasawalang hanggan. Iba-iba ang mga pangalan ng mga tao, subalit anak lamang ang tawag ng Diyos sa lahat. Mahal ng Diyos ang bawat isa. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista, ang pangalan mo ibigay ng Diyos bago ka pa ipaglihi ng iyong inang si Santa Elizabeth. Juan din ang tawag namin sa iyo. Ang pangalan mo ay naghahayag ng kagandahang loob ng Diyos. Tunay na maganda ang loob ng Diyos. Laging nagmamagandang loob ang ating Diyos. Ang ibig ng makapangyarihang Diyos para sa mga tao ay buhay, hindi kamatayan. Ang ibig ng mahabaging Diyos ay kaligtasan, hindi kaparusahan. Ang ibig ng maawaing Diyos ay masaganang pagpapala para sa lahat. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. San Juan Bautista, ulira ng pananalig sa Diyos. Nagniningning sa iyong buhay ang katapatan sa Diyos hanggang kamatayan. Sinunod mo ang kanyang utos. Ipinaganda mo si Kristo ng kanyang mga daraanan. Kami naway laging makinig at maniwala at sumunod kay Kristong Panginoon. Patnubayan nawa kami ng mga pari sa Kristiyanong pamumuhay. Mailarawan nawa ng mga magulang ang kabutihan at kabaitang dapat taglayin ng mga anak. Ang mga organisasyon ng simbahan ay umunlad nawa sa pananampalataya at mabubuting gawa. Ang mga pinuno ng sambayanan ng Quiapo naway pakumbabang gumawa ng daan tungo sa kapayapaan. San Juan Bautista, ipanalangin mo kami. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. Pangwakas sa panalangin sa lahat ng araw. Ama naming mapagmahal, sinugo mo si San Juan Bautista upang ihanda sa Panginoong Hesukristo ang isang bayang banal. Pagkaloob mo sa iyong bayan ang kapayapaan na bunga ng matuwid na pamumuhay. Sa aming bayan, lipunan at angkan, ay maghari sanang lagi ang diwa ng mga pangangaral at halimbawa ni San Juan Bautista sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Magsitayo po tayo, dasalin natin ang orasyon.
Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika Aba, mo. Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Jesucristong anak mo. Pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kalwalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Siya na. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna tayo. Ang escudo de armas at selyo ng Basilica Menor at pang-arkidiocesis na dambana ng Itim na Nazareno, parokya ng San Juan Bautista. Ang mga simbolo ni Hesukristo, ang Nazareno. Ang kalasag ay may disenyong pakrus na kulay puti sa ibabaw ng kulay berde. Nasa gitna ng kalasag ng mga letrang IHS na nakaukit sa nagniningning na araw. Ang Christogram na IHS ay nangangahulugang Iesus Hemeterus Soter o Jesus aming tagapagligtas na pumatungkol kay Kristo mismo bilang ang Nazareno. Ang Latin Cross ay sumisimbolo sa Kristyanismo at sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Kristo. Ang kulay kayumanggi ay tumutukoy sa kahoy na krus na dala ng Nazareno at sa pamilyar na kayumangging kulay ng imahe ng Nazareno na tanda rin ng kanyang kababaang loob. Ang koronang tinik na kulay ginto na pumapalibot sa krus ay tanda ng dakilang pag-aalay ng buhay ni Jesus para sa sangkatauhan bilang ating hari. Ang kulay sa likuran ng kalasag ay maroon. Isinasalarawan nito ang tela na suot ng Nazareno. Ito rin ay tumutukoy sa dugo ni Kristo na dumaloy para sa kaligtasan ng mundo. Ngunit itong kabuuan ng mga simbolo ay napapaloob sa mas malaking krus na kulay puti na nagtuturo sa atin na hindi lamang magnilay ukol sa kamatayan ni Jesus, kundi sa pag-asa ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang mga simbolo ng mga patron ng parokya at ng pamayanan. Ang mga simbolo sa kaliwang ibaba at kanang itaas ng kalasag ay tumutukoy sa mga santong patron ng parokya. Ang shofar o sungay na ginawang trumpeta ay tumutukoy sa pangunahing patron ng parokya ng Quiapo, si San Juan Bautista. Ang sungay ay tumutukoy rin sa gampanin ng tagapagbinyag ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 23.
Ako ang tinig ng isang taong sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang letrang M na may krus sa itaas at buwan sa ibaba ay tumutukoy sa mahal na Birheng Maria. Ito rin ay nagpapaalala sa atin ng makasaysayang ugnayan sa pagitan ng mga debosyon sa Poong Jesus Nazareno at sa mahal na Birhen ng Kapayapaan at ng mabuting paglalakbay ng Antipolo. Ang buwan ay tumutukoy rin sa mahal na Birheng Maria bilang Inmaculada Concepcion at bilang Nuestra Señora de la Buena Hora na ipinagdiriwang sa Quiapo tuwing 15 ng Agosto, ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat kay Maria sa langit. Ang motto, ang katagang krus ng kaligtasan, ay mula sa isang linya sa kilalang awit sa nobena sa karangalan ng itim na Nazareno. Ang mga simbolo ng karangalan bilang Basilica Menor. Ang umbrakulum ay isang makasaysayang payong na bahagi ng mga simbolo ng Santo Papa. Ito ay pangkasalukuyang ginagamit bilang simbolo ng kapangyarihan ng Santo Papa sa simbahang Katolika at sa nasabing basilika. Noong 11 ng Disyembre, taong 1987, formal na ipinahayag ni Papa Juan Pablo II ang bilang Qui Loco Petri na nagtatalaga bilang Basilica Menor. Ang mga susi ay nagpapahayag ng ugnayan ng Santo Papa at ng simbahan ng Quiapo sa kasaysayan nito bilang Basilica Menor at bilang isang dambana.
Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na araw ng ating nobina misa bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang pangunahing patron ng ating simbahan. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ng misa ay si Reverend Father Crisostomo Magbitang, SDB, Rector at Parish Priest ng National Shrine and Parish of Mary Help of Christian Better Living, Parañaque City. Magsitayo po ang lahat. Ang dakilang si San Juan, sugo ng poong may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay para kay Kristo ang tanan. Ako'y tinig na nananawagan, pagsisihan ang kasalanan, tuwirin ninyo ang daraanan ng ating Panginoon. Ang dakilang si San Juan, sugo ng poong may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay para kay Kristo ang tanan. Ako'y mangunguna sa Kanya upang magbinyag nga sa tubig, sa apoy namat Espiritu. Kayo'y Kanyang babautismuhan. Ang dakilang si San Juan, sugo ng poong may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay para kay Kristo ang tanan. Ako'y tinig na nananawagan, pagsisihan ang kasalanan, tuwirin ninyo ang daraanan ng ating Panginoon. Ang dakilang si San Juan, sugo ng poong may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay para kay Kristo ang tanan. Ako'y mangunguna sa Kanya upang magbinyag nga sa tubig, sa apoy namat Espiritu. Kayo'y Kanyang babautismuhan. Ang dakilang si San Juan, sugo ng poong may kapal, saksi sa kaliwanagan, upang maging handang tunay para kay Kristo ang tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang tanghali po sa inyong lahat. At welcome po dito po sa ating ika-6 na araw ng ating nobenaryo, bilang paghahanda sa kapistahan ng ating patron na si San Juan Bautista. Ako po'y manghang-mangha na makapagmisa sa inyo sa araw na ito, sapagkat first time ko pong makapagmisa dito sa simbahan ng Quiapo.
Lumaki po ako sa palibot dito. Maliliit pa lang kami, dinadala na ako ng aking mga magulang dito sa simbahang ito sapagkat pinanganak po ako dyan sa may Santa Mesa sa M. de la Puente. At dinadala kami ng magulang namin dito at ilang beses kong nakita ang aking tatay na laging naglalakad ng paluhod dito sa center aisle na ito. Sabi ko siguro ang laki-laki ng suliranin namin bilang mag-anak, bilang pamilya, at gayon din talagang ito nga, kami po ay nandito lagi at laging nagpupuri at nagpapasalamat sa Poong Jesus Nazareno sa ating patron na si San Juan Bautista. Kaya nga mga minamahal ko mga kapatid, tayo ay nasa mga araw ng ating nobenaryo sa pagdiriwang natin sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, pangunahing patron ng ating parokya. Dumalangin tayo na sa pamamagitan ng kanyang mga dasal, tayo ay tunay makapagbalik loob sa Diyos at matagpuan ang daan tungo kay Kristo. Pagsisihan natin at hingi ng tawad ang mga kasalanang ating nagawa laban sa Diyos at sa ating kapwa. Panginoong Yesus, minamahal na anak ng Diyos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ang Mesiyas ng Diyos sa Israel, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Yesus, ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautistang nanguna sa daan. Marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral na Panginoong naming Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korento. Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga simbahan sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikahos, masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nag-abuloy, hindi lamang ayon sa kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito pagkat mahigpit nilang ipinamamanhik sa akin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid sa Hudiya. At higit pa sa inaasahan ko, inilaan nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya't pinakiusapan ko si Tito, yamang siya ang nagsimula nito, na kayo'y tulungan niya hanggang sa malubos ang pagkakawanggawa ninyong ito. Kayo'y tanyag sa pananampalataya, sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kaisipan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawanggawa. Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo
na bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karukhaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko, ang Diyos papurihan. Papurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y buhay. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos, na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Binalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman, sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat talaga ng lubusan kay Father June Sescon at gayon din sa mga kaparian na aking kasama sa pagdiriwang ng misa para maanyayahan na ipagdiwang itong ika-6 na araw ng ating nobenaryo bilang paghahanda sa kapistahan ng ating patron ng ating parokya na si San Juan Bautista. May kasabihan nga at sinasabi ng iba, kapag may sakit, may nanakit. Kapag may utang, may nangutang. Kapag may kasalanan, may nagkasala. Pero kapag may sakit at may nanakit, may nasaktan. Kapag may utang, may nangutang, may inutangan. At kapag may kasalanan, may nagkasala, may pinagkasalanan. Ang ating mga pagbasa sa araw na ito ay tumutukoy doon sa ikahuling grupo. Ito yung mga nasaktan, ito yung mga inutangan, ito yung mga pinagkasalanan. Or in short, ito yung mga nabiktima dahil sa mga pagkakamali o karahasan o di makatarungang pamumuhay ng ibang tao na nadanas nila sa kanilang sarili. At iba rin sa atin dito marahil tayo rin ang nabibiktima rin. Tayo rin ang nasasaktan, tayo ang mga inuutangan, tayo ang mga pinagkakasalanan. At kapag tayo ang nagiging biktima, kalimitan ng ating nais gawin ay makabawi. Kagaya ng narinig po natin sa Ebanghelyo kahapon, na iba sa atin gusto natin ang eye for an eye, a tooth for a tooth, na hanggang di ako makakabawi, ay hindi ako masaya. Kaya naghahanap tayo ng mga paraan na tayo rin mismo ay kuminsan nagdarasal pa nga na sana karmahin din o malasin din itong mga taong nananakit sa ating buhay. Pero ang Panginoon sa ating mga pagbasa, lalo sa Ebanghelyo, ay nagtuturo sa atin ng kabaliktaran. Hindi niya sinasabing sumpain natin ang ating mga kaaway o sumpain yung mga taong nangutang sa atin, yung nanakit sa atin, yung mga nagkasala sa atin. Bagkus, ang sabi pa nga niya, mahalin ninyo itong mga taong ito. At siyempre, magkakamot tayo ng ulo natin sapagkat hindi ganong kadali. Ikaw na nga ang dihado, ikaw pa magbibigay. Sapagkat dito sinasabi ng Panginoon, mahirap man gawin ito sa palaisipan natin bilang mga tao, pero kagaya ng binanggit sa ating Ebanghelyo, kaya nating gawin ito. Sapagkat sinasabi nga ng Panginoon, maging ganap kayo, kagaya ng ating Diyos. Be perfect as your Heavenly Father is perfect.
Pero ano ang ibig sabihin ng pagiging ganap? Ano ang pagiging sabihin ng pagiging perpekto? Well, kalimitan na pumapasok po sa atin, kapag sinabi natin ganap o perpekto, ay hindi tayo nagkakamali. Na hindi tayo kumbaga lumilihis ng landas ng ating pamumuhay. Hindi po yun ang ibig sabihin ng pagiging ganap o perpekto na katulad ng Diyos. Bagkus ang pagiging ganap o perpekto katulad ng Diyos ay yung tinatanaw din natin ang ating kapwa bilang mga kapwang mga nilikha ng Diyos na tayong lahat din sa pamamagitan lalong-lalo na ng ating mga binyag bilang mga anak ng Diyos na tayong lahat ay magkakapatid sa isang pamilya ng Diyos. Na tayong lahat ay nilikha ng Diyos, tayong lahat ay mahal din ng Diyos. Na katulad rin ng Panginoon na alam nga po niya natin na tayo nagkakamali, nagkukulang din sa Kanya at hinihiling natin na tayo ay kaawaan niya, kahabagan niya, patawarin niya at binigay muli tayo ng panibagong pag-asa, sana ganun din ang gawin natin sa ating kapwa. At yaan ang isang paraan para masabi nating mahal ko ang mga nananakit sa akin, ang mga nangungutang sa akin, ang mga nagkakasala sa akin, na hinihiling ko rin na sana makita rin nila ang tamang landas ng pamumuhay ng husto, makita rin nila ang buhay na katarungan, mabuhay din sila sa buhay na kabanalan. Kaya nga nakita rin po natin sa unang pagbasa natin kanina sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto na hinihikayat din niya ang mga taga-Korinto na maging kapwa din sila sa kanilang mga kapwa. Sapagat ang Korinto noon ay talagang isang lugar, isa port city na napakayaman nila. Maraming kaunlaran ang nangyayari sa kanila. Tanyag sila sa mundo sapagkat sila ang sentro ng mundo, ng komersyo, ng mga kalakalan and so on, kaya sikat na sikat sila. Kaya nga lang, mga iba sa kanila nanatili lang sa itaas. Kumbaga, hindi na sila marunong tumanaw sa mga nangangailangan nilang kapwa, sa mga kapwa nilang namumulube o yung mga hindi, kumbaga, naghihikaos sa kanilang buhay. Kaya nga si San Pablo ay hindi na nahiya na nagsabi sa mga Korinto, ako ay namamalimos din sa inyo. Ako'y humihingi rin ng tulong sa inyo para sa mga mahihirap ng Jerusalem, para sa mga mahihirap ng Macedonia, at yung mga donasyon ninyong ibibigay na yan ay isang pagpapakita ninyo na kayo na mga pinagpala ng Diyos, na binigyan kayo ng mga maraming kapangyarihan at biyaya, ay magbahagi din sapagkat sila rin ay kapwa ninyo. Kahit na hindi nyo sila kalahi, kahit hindi nyo sila kawika, kahit hindi pa sila naniniwala sa ating Panginoong Hesus, ay ipakita natin sila rin ay mga kapwang nilikha din ng Diyos at tayong lahat din ay mahal din ng Panginoon. At ipinakita pa nga ni San Pablo ang isang halimbawa na si Kristo mismo, ang Diyos din mismo, ay kumbaga kahit na tayo hindi karapat-dapat mahalin, kahit hindi tayo karapat-dapat arugain dahil sa ating pagiging suwail at mga sutil na mga anak ng Diyos, ay nagpakumbaba din si Kristo. Napakayaman niya, Diyos siya, divine siya, kumbaga marangal siya na nakaluklok sa kanang kamay ng Ama na sa langit, pero anong ginawa niya? Nagpakababa siya. Kumbaga sapagkat pinakita niya na ang ganap na pag-ibig ng Diyos ay yung pagiging isa sa mga kapwa-tao at ihango sila sa tunay na pag-ibig at kapayapaan, na si Kristong mayaman ay kumbaga nagpakumbaba at hinubad niya lahat ang kanyang kadakilaan para sa gayon maging bahagi natin at ibalik sa atin ang karangalan bilang mga anak ng Diyos. So tayo rin po na katulad rin ng ating patron na si San Juan Bautista ay matutularan din natin ang kanyang halimbawa. Na kumbaga si San Juan Bautista, kahit na galing sa isang community ng mga Qumran, nagpakumbaba rin si Juan Bautista. Alam din po natin na nirahan siya sa disyerto. Nagsuot lamang siya ng mga balahibo ng kamelyo. Kumakain lang siya ng mga pulot at mga insekto. At kumbaga, at ang ipanarangal lang niya ay kumbaga ang pagdating ng kaharian ng ating Diyos. Sapagkat dito pinakita ni San Juan Bautista ng tunay na kaganapan ng ating buhay ay kapag nakikilala natin ang pag-ibig ng Diyos na darating pa rin sa ating buhay. Narito pa rin ang awa ng Diyos. Kaya nga sinasabi pa rin ni Juan Bautista, magsisi kayo, magbalik loob kayo
sapagkat naririto na ang kaharian ng Diyos. At yung pagkilala natin at paniniwala natin sa awa ng Diyos ay isang pagkilala natin sa ating pagiging aba at makasalanan na nagkakamali din tayo, katulad ng ating mga tinuturing na kaaway, sapagkat sa pamamagitan nito ay pinapatawad pa rin tayo ng ating Diyos. So, maging mapagkumbaba pa rin tayo. Maging ganap pa rin tayo, katulad ng ating amang nasa langit, na huwag nating laitin ang mga taong nananakit sa atin. Bagkus isipin pa rin natin, sila rin ay karapat-dapat pa rin mahalin. Sila pa rin ay karapat-dapat pa rin arugain at idalhin sa kaharian ng ating Diyos. At siyempre, ang makakatulong din po sa atin dito ay ating mahal na Birheng Maria, na ang ating nanang Diyos ay isang magandang huwaran din ng pagkukumbaba, na kahit hindi nga tayo karapat-dapat, ay mahal pa rin tayo ng ating Diyos. So magtiwala tayo sa Panginoon, magtiwala pa rin tayo sa ating mahal na Birheng Maria, at makakadama pa rin tayo ng mga himala sa ating buhay. Mahalin natin ang isa't isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, lumapit tayo sa Ama upang tulungan tayong makasunod sa halimbawa ni Jesus na nag-utos sa atin na ibigin natin ang ating mga kaaway. Ang ating itutugon, Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magbigay saksi sa pamamaraan ng habag, pag-ibig at pagpapatawad upang masalamin sa kanila ng sanlibutan ang kamalanan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namimighati at nasusuklam sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na maghihiwalay sa kanila sa Diyos ang pagbibigay daan sa hinanakit at galit. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pamilyang nagkahiwa-hiwalay at sinira ng hindi pagbibigay halaga sa bawat isa, naway muli nilang matagpuan ang dating alab ng pagsasama at pagkakasundo. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may sakit, naway makamit ang kapayapaan ng kaisipan at kalooban na nagmumula sa kanilang pagkakaunawa at pagtanggap sa kahalagahan ng kanilang pakikihati sa pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga pumanaw, naway makihati sa kapayapaan at kaligtasan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, tipunin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo ang lahat ng hinanakit sa aming mga puso at basbasan mo ang lahat ng aming pagsusumikap na mahalin ang aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
dambana, katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Naway ang aming kaloob maging si Jesucristong aming Panginoon. Ang sino mang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailanpaman. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insensong umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ni San Juan Bautista upang aming mapangatawanan ang aming ginagawang paglilingkod, ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang,
siya'y naging sanhi bago pa siya iniluwal. Kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagabigbinyag na gumaganap na nagpabanal sa tubig at nagutos magbinyag. Natapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagatihati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligapin mo po yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero sa Diyos nga nagawag ka sa mga sala sa kalibutan. Kaloy kami. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Magsiluhod po ang lahat. Narito na si Jesus, ang kordero ng Diyos, na siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo ngayon na kanyang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sa buhay na walang hanggan, akay-akay mo. Announcement. Sa June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, ang araw ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng linggo, at ang ating Fiesta Mass ay ganap sa 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, D.D. Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na ang mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, ng ating karakol ay gaganapin sa ika-4 ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan. Ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ika-5 ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawaing ito ng ating simbahan. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay ipatangkilik mo sa dakilang pagdalangin ni San Juan Bautista at ipakiusap nawa niyang kami kalugdan ng iyong anak na kanyang itinurong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming mga kasalanan bilang aming manunubos kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, lalo na ngayong ika-6 na araw ng ating nobenaryo. Kaya nga tayong lahat ay tinipon dito ng Panginoon, kaya nga bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At syempre, ang kanyang pinsan ng ating pangunahing patron dito sa Quiapo, ang pinaghahandaan natin ng kapistahan ng kanyang pagsilang, si San Juan Bautista. Kaya palakpakan natin si San Juan Bautista. At patuloy tayong dumudulog sa kanila upang lalo tayo makatahak sa landas at kalooban ng Diyos. Sabi nga ni Father Chris kanina, ang landas ng pagpapatawad, ang landas ng awa at pagmamahal ng Diyos. Kaya tanggalin ng galit, tanggalin ng pag-aaway-away, tanggalin ng hidwaan, dahil yan ay hindi kasama sa kalooban ng ating mahal na pong Jesus Nazareno at San Juan Bautista. Amen? Kaya dapat peace lang lagi. Peace tayo. Ha? Sabi mo nga sa katabi mo, peace. Ayan. Mukha ba siyang mapayapa? Ayan, no? Kaya dapat para sa kapistahan natin ay handang-handa tayo. At nagpapasalamat tayo sa mga kasama natin dito sa ating ika-6 na nobenaryo, ang ating Legion of Mary, HDN, NPJN,
NPJN Balangay, Barangay 386, Zone 39, Chairman Perfecto Pahignalo, and Barangay 393, Zone 40, Chairman Frederick Go. Palakpakan po natin sila. Salamat po sa inyong pakikiisa sa ating nobenaryo. At salamat din sa mga kasama nating pari, Father Romel, Father Francis, Father Yul, Father Manny, at ang ating punong tagapagdiwang. Alam niyo po, natutuwa ako na nitong mga nakalipas na araw, yung mga inaanyayahan nating tagapagdiwang, lagi nilang sinasabing first time nilang magmisa. Kaya ako'y natutuwa na nabigyan sila ng pagkakataon at lalo tigit, no? Katulad din ng mga nauna, yung iba sila sa kanila, katulad ni Father Chris, katulad din ninyo nung una na nandyan, isinisimba ng magulang, nandyan sa gilid, nagdarasal at namamanata at tumatawag din sa ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya ang dasal ko po sa unang misa niya rito sa ating sa Quiapo, sana po ay pagkalooban siya ng ating Nuestro Padre ng higit na lakas at biyaya para lalo niyang matugunan ang tawag ni Kristo katulad ni San Juan Bautista. Marami siyang mailapit sa ating Panginoon at nawa pangalagaan siya ng ating mahal na pong Jesus Nazareno at ni San Juan Bautista. Kaya't alam ko po, marami rin siyang mga gawain. Medyo malayo din po ang kanyang pinanggalingan, pero pinaunlakan niya po ang ating panyaya. Kaya maraming salamat po, Father Chris Magbitang, SDB, Salesians of Don Bosco, Rector at Parish Priest ng National Shrine and Parish of Mary Help of Christians, Better Living, Parañaque City. Maraming salamat po, Father Chris. At magkita-kita po muli tayo, lalo na sa darating na Sabado, araw ng kapistahan. Magmimisa po sa atin si Cardinal Joe, sabi nga kanina. Kaya alam ko po, pinagdiriwang natin lalo tigit ang Enero 9. Pero natitiyak ko rin, matutuwa ang mahal na pong Jesus Nazareno kung magdiriwang at pararangalan din natin ang kanyang pinsan, ang naganda ng landas para sa kanya, si San Juan Bautista. Kaya magkita-kita tayo sa mga susunod na araw, lalo na po sa araw ng kapistahan. Muli, pasalamatan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno at San Juan Bautista. Magsitayo po ang lahat. Bago po ibigay ang final blessing, ang pagbabasbas, again, ako po ay taus-puso yung nagpapasalamat mula po sa kibuturang aking puso na ako'y nakapagmisa dito, first time dito sa ating simbahan ng Quiapo. Maraming salamat po, Father June Sescon, sa inyong pag-anyaya. At isa pa po, malapit rin po sa puso naming mga parings, mga brothers na Salesiano, itong kapistahan ni San Juan Bautista. Sapagat ang aming patron ni si San Juan Bosco, siya po ay one, din po siya one, sapagat ang kanyang patron saint po ay si Juan Bautista rin po. Kaya doon siya ipinangalan ng kanyang mga magulang. At muli, ipinaparating ko po sa inyo ang mga pagbati ng mga namimintuho at mga parokyano ng National Shrine of Mary Help of Christians, Better Living, Parañaque. Sana kayo rin po ay makadalaw din po sa ating mahal na ina ng mapag-ampon sa mga Kristiyano. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hilingin ang pagbabasbas ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan kay San Juan Bautista, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipanalangin natin nawa kayo ni San Juan Bautista at akitin kayong maglingkod sa Diyos at kapwa ngayon at kailanman. Amen. Samahan nawa kayo ni San Juan Bautista hanggang sa maligayang tahanan ng Diyos Ama ngayon at kailanman. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at taglayin sa inyong pag-alis
ang diwa ni San Juan Bautista. Salamat sa Diyos. Tinawagan ako ng Panginoon mula sa sinapupunan, mula sa katawan ng aking ina, ay binanggit niya ang aking pangalan. Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan, Juan ang kanyang pangalan. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Juan ang kanyang pangalan, 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 Juan ang kanyang pangalan. San Juan